The principle of honoring the Lord. Yan po yung atin po pag-usapan. Ang mga pamantayan, no? Batayan, kung paano po natin dapat bigyan ng honor ang atin pong mapagmahal na Panginoon. Makibukas po kayo sa aklat po ng Proverbs or Kawikaan, Kapitulo 3, talatang 9 hanggang talatang 10. Ito po ang atin pong mababasa. Honor the Lord with your wealth, and with the first fruits of all your produce. Then your barns will be filled with plenty, and your vats will bursting with wine. Sa Tagalog, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong kayamanan. At mula sa iyong pinakamainam na ani, siya ay iyong handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw. Sisidlan ng inumin ay hindi matutuyuan. Tayo pong lahat ay sandaling yumuko at manalangin. Purihin ka, aming Diyos na dakila. Ikaw po ang bukal ng lahat ng mga pagpapala sa bawat aspeto ng aming mga buhay. Salamat po ng maraming sa umaga po ito, sa araw na ito, sa aming pong sama-samang pasasalamat sa iyo, Panginoon. Sa amin din pong sama-samang celebration ng iyo po kapanganakan dito po sa mundo ito. Na dahil diyan, kami po ay nagtamo ng kaligtasan na nagmumula sa iyo. Habang binubulay-bulay po namin ang iyong mga salita, hayaan mo po ang iyong banal na presensya, ang siyang gumalaw at kumilos sa aming pong kalagitnaan. Buksan mo po ang puso ng bawat isa sa amin. Ikaw, Panginoon, ang siyang gumalaw at kumilos. Gamitin mo po ang iyong abang lingkod bilang daluyan ng iyong mga salita. Ito po ang aming samo at panalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Ang lahat po ay magsabi ng Amen at Amen. Sige po, bigyan po natin the best na para sa hari ng mga hari. Panginoon, ang mga Panginoon. Pwede na po kayo maupo. Sabi nga po ng mga kasabihan, to get money is difficult. Ang magkapera ay mahirap. At ang magkip-kip ng pera ay mahirap. At ang pinakamahirap, kung paano mo ito gagastusin at kung saan mo dapat ilagay ng tamang paglalagyan. Sabi nga isa pa, ang pera ay magandang alipin, no? Pero masama na maging Panginoon. Amen? Money is a good servant, but very, very, very bad master. So, isa pa po gusto ko pong ipaintindi sa atin. God can raise your standard of living, but be sure it also raise your standard of giving. Ang Diyos daw po ay kayang-kaya kanyang iangat ang buhay. Kayang-kaya kanyang paginhawain. Kayang-kaya kanyang payamanin upang gumanda ang standard ng buhay mo. Pero wag natin kakalimutan, sa panahon na pag-angat ng ating pong mga buhay, kasabay din ang pag-angat ng ating pong pagbibigay para sa gawain ng ating Panginoon. Amen? Gusto ko lang po ipanood sa inyo bago po ituloy yung ating po pag-usapan.
yan ay naging ano siya talk of the town, yung preaching ng pastor na ito. Papakita ko lang at gusto ko itong i-balance yung kanya pong naging mga pangangaral. Yan po. Sige. Karati ko lang ba yun? Nasa si Diyos. Magagalito mo siya. Ngayon, hindi na tumito. Hindi na naging kontan yun. Karati ko lang ba yun? May sinundo ka ba na? Naano pa yung mga bisita ko sa'yo? Mas madali kayo magpatawad sa financial immorality kaysa sa sexual immorality. Tama? Makinig, Joshua. Makinig, mga magnanakaw. Makinig, Jobs. Makinig, yung mga tithe lang ng tithe, walang offering. Ha? Dapat ngayon, meron na kayo. Okay? Meron kayo sa revision. Pag hindi, malis kayo. Mapapahiya kayo. I'll make sure pahihiyain ko kayo. Okay? Hindi kayo kasama rito sa church. Ayaw ng Diyos na mga magnanakaw. Pinapatay niya. Mga miyembro may trabaho. We're doing work. Kayo magbibigay ng 20 pesos. May paupahan ka sa servisyo mo. May nagkatrabaho mga anak niyo. Sa servisyo kayo. Si Jerwell. Mga trabaho na yan. Sino hindi pa nakakita doon? Sa taas. Nakita mo na Adrian? Sa taas. Project natin. Ikaw, Arvin. Nakita mo na? Arvin? Nakita mo? Papahiya ka pa bago ka tatayo. Sino pa po? Sino pa hindi nakakita? Umakyat kayo. Umakyat kayo. Okay? Sino pa hindi nakakita? Kita niya nakakahiya. Hindi kayo makatayo? Siya-hiya kayo? Bakit? Nakakahiya kayo! Kaya kung hindi mo alam yung project sa taas, tapos maglalaro ka dyan, tataas-taas ka dyan. Pag nagawa, kwenta mo. Magbigay. May sacrificial pa kayo. May sacrificial. May trabaho ba, Arvin? Wala? Nagkakapera ka ba? Nagkakapera ka? Wala naman. Okay ba? Miskin na mga bata na nandito. Ipasa natin. Okay? Wala ka, boy? Ano ba naman yan? Bisita? Pwede bisita, pero pwede magsakripisyo. Ayos na po, nakapagbigay lahat. Bibilangin yan. Pag wala ka mamaya, markado ka bata. Ibig sabihin, walang pangalan mo dyan, pahihiyain ka. Kaya-hiya. Okay? Very good. Ayun po na. Ay, di ba? Nadadala mo na? Ba't na yung kakalina? Nanundo? Kayo mga may sasakyan, huwag kayo magpapahuli ha. Wala kayong kakwenta-kwenta. May sasakyan na kayo, nahuhuli pa kayo. Bulog, tanga, stupido. Yun ang ibig sabihin ng BTS. Sa totoo lang. Bulog, tanga, stupido. Sabi-tabi po dapat tayo, mga malalakas na sa Panginoon mga pastor, huwag kayong nakasaktan. Maraming BTS na pastor. Hindi alam ang kanilang ecclesiology, nagpapastor. Kaya sabi ko kay Pastor Mer, sinusuportahan mo sa loob. Okay ba yung kanyang mga homily? Parang wala sa tono, wala sa kaayusan yung kanyang mga bana. So, gusto ko pong maging balance yung kanyang naging pangangaral. Ano po? Aside from using the word na mga unethical, di ba? Wala pa mga malilinaw na talata na kanyang binibigyan. So, the principle of honoring
the Lord. Alam ko po, lahat tayo ay pinagpala na ng ating Panginoon. Amen? Sino ba po rito yung mga kulang ang pagpapala? Sino po rito yung mga pinagpala na ng lubos ng ating Panginoon? At yun po mga may paparating pa mga pagpapala. Amen. Ngayon po, gusto po ng mga salita ng Diyos kung paano po natin ma-maintain yung maintenance ng mga blessing na ating pong tinatamasa. So, meron po siyang mga principle na binabanggit nasa Proverbs chapter 3, verse 9 to 10. So, pag-usapan po natin sa tema, what are the principle of maintaining, honoring the Lord? Ano-ano po ang mga batayan or pamantayan para sa tinatawag na pagbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon? Paano natin maluluwalhati ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin? So, yung pong thesis na pag-usapan po natin, honoring with our life, with our wealth, and our first fruits leads to spiritual growth, blessings, and a deeper relationship with our God. Amen? Yun palang tinatawag na pagbibigay ng luwalhati sa ating po Panginoon sa pamamagitan ng ating po mga buhay, sa pamamagitan po ng ating pong mga kayamanan, at sa pamamagitan din po ng tinatawag na first fruits o first fruit, no? It leads to our spiritual growth. Amen? Not just only leading to our spiritual growth, of course, it leads to tremendous blessings. Amen? At ano pa? Ito po ay mag-aakay sa atin for us, for me, and for you to have a deeper relationship with our God. Amen? So, tatlong puntos ang atin po pag-usapan sa umaga po ito. Ang unang-una po ay yung pong tinatawag na the command to honoring the Lord with our life. Yan po ang unang-unang pamantayan na gusto ko pong maintindihan po ng bawat isa po sa atin. Sabi nga po ng unang praise, unang mga pangungusap pa lang, honor the Lord. So, nilagyan ko na, honor the Lord with our life. No? Mapapurihan or papurihan natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating pong mga buhay. Yan po ang isa sa napakagandang pamantayan. Yan ang dapat na maging pananaw ng bawat isa sa atin na mga mananampalataya na nagtamo ng kaligtasan na nagmumula sa Panginoon. Isa pong pagbibigay ng tinatawag na sukli ng pagmamahal. Sukli ng mga ginawa ng Diyos sa buhay natin or us, yung buhay mo, yung buhay ko, yung buhay ng bawat isa sa atin na pahiram ng Panginoon. Be sure na ito po ay magbibigay o nagbibigay ng luwalhati sa pangalan ng ating Panginoon Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Honor the Lord. The question is, how to honor the Lord? Una, kailangan po natin i-honor ang ating Panginoon o maluwalhati ang ating Panginoon sa pamamagitan po ng spiritual aspects o sa spiritual na aspeto ng ating po mga buhay. Pagdating sa spiritual na aspeto ng ating po mga buhay, we need to recognize and adoring God's sovereignty, God's love, and God's power. Yan po ang isa pagdating po sa tinatawag na spiritual aspects ng ating po mga buhay.
Kailangan daw po natin o paraan o patunay na binibigyan natin ng honor ang ating Panginoon Diyos kung atin pong kinikilala ang Diyos sa buhay natin. No? Hindi lang kinikilala, sinasamba natin ang ating pong Panginoon Diyos. Amen? Inaalam natin at re-recognize po natin yung soberenya ng Diyos sa ating pong mga buhay. Pagdating sa salitang soberenya, meaning to say, ano man ang aspeto mo, ano man ang sitwasyon mo sa buhay mo, ano man ang kalalagayan mo sa iyong buhay, meron kang kakayanan na ipagkatiwala yan sa ating pong Panginoon. Kahirapan man yan, kasalatan man yan, kasiyahan man yan, kagalakan man yan, pagpapala man yan, problema man yan. When we accept the sovereignty of our God, lahat yun, ipagkakatiwala natin sa ating pong Panginoon Diyos. Kaya, ang ganda ng pahayag ng ating pong kapitan, ano? Sa halip na medyo nagugulumihanan siya, kalalagayan ng kanyang apo, apostolic na rin eh. Kasi, may dalawa na apo, no? May dalawa. So, iba ang lolo eh. Iba yung lola at saka yung lolo. Mas una nag-aalala doon sa mga magulang. Di ba? Pero sa kabila na may pag-aalala sa loob ng tahanan, sa gampanin sa barangay. Di ba? Inuna ang Panginoon. Amen. Nagpunta rito para makasama natin sa pananambahan ngayong araw na ito. Amen po ba? So, di ba, isang napakalaking bagay yan. Sabi ng Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen? Subukan po ninyo, taon na 2025, i-priority ninyo ang relationship niyo kay Lord. Pag pina-priority niyo ang inyong relationship kay Lord, ipa-priority kayo ni Lord. Para pagpalain. Amen? Subukan niyo ninyo, ha? Subukan ninyo. Kasi yun ang ginawa namin eh. Yun lang. Hindi yung hanap tayo ng hanap ng mga pagpapala. Takbo naman ang takbo yung mga pagpapala. Lipad na lipad yung mga pagpapala. Pero ang susi pala, kapag inuna mo ang Panginoon, inuna mo yung spiritual na aspeto ng buhay mo. Yun na po ang simula ng pagbuhos ng masaganang pagpapala sa iyong buhay. Amen. How to honor the Lord? Una, sa spiritual na aspeto ng buhay natin. Pangalawa, sa relational aspects ng ating pong mga buhay. In our relational aspects. Sabi nga po, ano po mga relationship? Ibig sabihin, yung buhay natin, ang buhay ko, ang buhay ng bawat isa po sa atin, dapat it demonstrate Christ-like love to our family. Amen? To our friends. To our neighbor. That is relational. Diba? Dalawa lang naman ang utusan. Ibigin mo ang Diyos, buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, buong lakas, buong buo. Amen? Pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa. Gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Hindi higit gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Pagka ganun ang naging pananaw natin, meaning to say, ayaw na ayaw mo na meron kang kinaiinisan. Amen? Amen. Hindi ka papayag na may nagagalit sa iyo. Amen? Hindi ka papayag na ikaw may kagalit o ikaw nagagalit. Lahat ng tao, churchmate man yan, ba? Neighbor man yan, family relationship man yan, you have peace with them. Sabihin nga sa kapatid mo,
Peace be with you. And also with you. Di ba? Ayun lang, di ba? Masarap, di ba? Masarap ang buhay na meron kang kapayapaan. Amen? Walang kaaway, walang kinatatakutan, walang kinayayamutan, walang less stress, kumbaga. Mahirap pa maraming kaaway, kagalit eh. Napupuno ka ng galit. Pati pagdaloy ng dugo, bumabagal. Tama? Pag bumagal ang daloy ng dugo, ano na mangyayari? Heart attack. Amen? So, relational aspects. Kaya ngayon pala habang nakaupo kayo dyan, isipin ninyo yung mga tao na nagalit sa iyo. Di ba? O ikaw nagagalit sa tao. Tanggalin natin lahat ito. Iwanan natin yung 2024. Amen? Amen. Lahat kabati. Amen. Kahit nakakainis, kabati pa rin. Tama po ba? Okay. Ano pa po? Personal aspects. Sarili natin. Ano dapat na maging aim natin? Pursuing purity. Amen? Yan i-pursue natin. Personal na kalinisan. The Bible said, sabi ng 1 Peter chapter 1, be ye holy, because I am holy. Magpakabanal kayo, sapagkat ako ay banal. Hindi tayo po pwedeng makalakad kasama ang Diyos na banal kung tayo po ay lumalakad sa karumihan. Amen? Meaning to say, dapat din na maging pananaw natin 2025. Separating our life from wickedness, from sinful way of life. Lalakad tayo kasama ang ating Panginoon 2025. At pagkasama ang Panginoon na lumalakad po tayo, tiyak ang tagumpay ng bawat isa po sa atin. At hindi lang ang tagumpay, tiyak na bubuo sa pagpapala sa personal na buhay po natin. Pero kapag kayo ay nabubuhay sa kalokohan, hello, sa kasamaan, kasama mo si Taning. Pag kasama mo si Taning, dadalhin ka dyan daw sa mga lugar na hindi ayon sa kalooban ng ating Panginoon. At pag nandoon ka sa lugar na yan, delikado ka. Hello? Okay. 3 bagay. The command to honoring the Lord with our life. In our spiritual aspects, relational aspects, personal aspects. Malinaw na po. Bibilis ako. Pangalawa, sundan natin. 1 Corinthians 10:31. Ano sabi? Hindi naman eh. Do everything for God's glory. Amen? Do everything. Gawin ang lahat ng bagay. Para saan? Sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Kaya bawat gagawin mo, siguraduhin mo, maluluwalhati ang Diyos sa buhay mo. Kapag ka ang gagawin mo ay maluluwalhati ang kaaway, huwag mo tutuloy. Tama? Pagka ang gagawin mo ay maluluwalhati yung mga wicked na mga tao, huwag natin ituloy. Kinakalaban natin ang Diyos kapag gagawin. At walang sinumang kumalaban sa Diyos na nagtagumpay sa huli. Lahat ng kumakalaban o kumalaban sa Panginoon, at the end of their life, casualty po sila. Amen? Pero lahat po ng mga kasama ang Panginoon habang nabubuhay pa, at the end of their life, makakasigaw po tayo ng tagumpay sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Kapag natin nakita mga pagkatao, niyayaya natin magsimba, niyayaya natin na sama-sama manamba sa Panginoon, maglingkod kay Lord, tatawanan ka pa. Tama? Oh, magugulat ka, may dala-dalang manok. Oh. Sa halip na Bible ang dala, manok ang dala, hinihimas ang manok. Oh, what happened to their life? Oh.
Nagka-problema. Ayun na magka-problema. Kulong. Ayaw eh. Tama? Okay, sabi sa katabi mo, umayos ka. Ayos na ba? Diba? At dami mga ganyan mga nakita natin. Yung isang flight stewardess, nagparty-party nung 31 ng December o January. What happened to? Aga-aga namatay. Tama ba? Eh, sino kasama niya doon sa party-party? Sa halip na pamilya ang kasama. Ang kasama, ibang tao. Diba? Hindi natin alam kung nag-suppose na kamatayan, pero hindi po makakabuti. Isa pa sa pamantayan natin na dapat, everything we do, everything that we are doing, be sure that it gives glory to our God. Yun lang. Napakahalaga yan. Pangalawa, the command to honor the Lord with our wealth. May utos pa ng gano'n, Anong utos? I-honor daw po natin ang ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating mga kayamanan. Sino po ito yung mga mayaman? Sino po rito yung mga milyonaryo na? Sino po rito pagpunta ng bilyonaryo? Dito literal po wealth ang pinag-uusapan. Diba? Ano sabi? Honor the Lord with our wealth. Amen? So, sabi nga, yung uling kinote ko kanina, God can raise your standard of living. Sino po yung gusto na umangat ang buhay? Sino po rito yung angat na ang buhay? Amen? So, kasunod yun, kaya-kaya raw po ng Panginoon na itaas o iangat ang ating mga buhay. Kabuhayan. But at the same time, siguraduhin mo rin na ang mindset mo, ang thinking mo, ang pananaw mo sa buhay, itataas mo rin ang paraan ng iyong pagbibigay para sa gawain ng Panginoon. Parang kukunti lang ang nag-amen. Gusto yung unang bahagi, God can raise our standard of living. Ang ayaw yung ikalawang bahagi. Are you with me? Gusto niyo ba pareho? Yes. Kasi kay Lord wala problema eh. Baka mamaya, pasaganahin ka ng Panginoon, nung yumaman ka na, wala na. Diba may mga ganon? Ang galing-galing mga ako kapag kawala. Diba? Maliit ang kita. Magbibigay po ako ng 10%. May sacrificial giving pa. Eh, nang lumaki ang kita. Nang hihinayang. Na ibigay talaga yun para sa Panginoon. Amen? Tandaan po natin, we cannot outgive God. Hindi natin malalagpasan ang uri ng ginawa ng pagbibigay ng ating pong Panginoon Diyos. Amen? To the point na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ikaw at ako na makasalanan na magtamo ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Hallelujah. Honor the Lord with your wealth. How to honor the Lord with our wealth? Una, sa pamamagitan po ng charitable giving. Ang sabi po ng Proverbs chapter 19, verse 17, one who is gracious to a poor man lends to the Lord, and He will repay him for his good deeds. Amen? Sa Tagalog, siya na maawain sa mga mahihirap. Ano na po ang kanyang ginagawa? Siyempre, maawain ka, magbibigay ka sa mga nangangailangan. Ito na po ay pagpapautang
sa Panginoon. Amen? Pagka ikaw pala ay tumulong sa mga nangangailangan, sa mga mahihirap, ang sinasabi ng Bible, ang katumbas nito, pagpapautang kay Lord. Amen? Siyempre, hindi papayag si Lord na may utang. Tama ba? Papayag ba siya na may utang siya? Hindi pa pwede. Hindi siya papayag na may utang siya. Babayaran ka. Susuklian ang atin pong mga pagmamahal na ito, pagtulong sa mga nangangailangan na ito. Amen? So, open our eyes, mga kapatid. Tingnan natin kung paano tayo magbibigay ng impact sa community, sa mga churchmate natin na nangangailangan. Amen? Okay? Pangalawa, helping the needy. Meaning to say, assist widows, assist orphans, assist poor. Amen? Santiago 1:27, nasulat mo ba dyan? James 1:27, pure and undefiled religion. Ano lang ang pure at saka walang bahid na relihiyon? Ang relihiyon na ito, sabi ron, pure and undefiled religion in the sight of our God and the sight of God the Father is this, to visit orphans, widows in their distress. Amen? And to keep oneself unstained by the world. Amen? To keep oneself unstained by the world. Pagdalaw sa mga nangangailangan, pagtulong sa mga mahihirap, orphans, widows, at yung isa pa, yung pag-iingat sa atin pong mga sarili na huwag mabahiran ng anumang uri ng kasamaan. That is pure religion. Amen? Kung ikaw ay religyoso, wala ka naman pagmamahal sa mga orphans. No? Wala ka naman pagtulong sa mga nangangailangan. Tapos punong-puno pa ng bahid ang iyong buhay ng kasamaan. Your religion cannot get you to heaven. Amen? Amen. So, ano pa po? The command to honor the Lord with our wealth sa pamamagitan po ng hospitality. Meaning to say, share resources to others. It demonstrating love. Amen. Kaya gusto ko pong samantalahin ang aking pong pasasalamat sa mga nagdala nito. Amen. May nagdala ng pang-spaghetti. May nagdala po ng mga bigas. May mga nagdala ng mga gifts. Nandiyan pa kay Ma'am Leia. Pasi dyan. May electric fan. May kettle. Everything. Amen. Yung mga nagdala ng kakainin natin mamaya. Amen po ba? Lahat ng effort natin, yung sacrificial na giving na ito. Actually, meron pa diyang darating na ham. Di ba? May ham pa yan. Ang sponsor si di ba? Yung ating midwife. Sila Brother Jonathan. Ilang Brother Jonathan? Meron po siyang 2 kabang bigas na pinadala. Brother Manuel to 2.5. Hindi ko na po mabanggit. Pero alam niyo po ba? Yun po mga giver, sila po ang lalong pinakukunlad ng buhay ng Panginoon. Amen?
Hindi natin alam, si Kapitan, nandiyan eh, baka mamaya. Biglang bumuhos ang pagpapala. Ay, di ba? Ganyan po ba? So, ganyan ka no? Yung tawag na hospitality. Yung sharing our resources. Alam niyo yun din na naging prayer ko noon eh. Sabi ko, Lord, pagpalain mo po ako. At ako po'y nakahanda to become a channel of your tremendous blessing. Amen? Sino po yung ganun? Pinag-pray po yun. Alam niyo po, nung pinag-pray ko yun, walang-wala rin ako eh. Walang-wala, imposible. Pero nung pinag-pray ko, sabi ko, Lord, handa po ako. Make me a channel of blessing. At yun na po. Bumuhos ang masaganang pagpapala. Amen? Sa atin po mga buhay. Ito nasarap, di ba? Masaya yung nagbibigay sa totoo lang. Sino po yung gusto maging masaya? Magbigay ka. Amen? Malungkot ba ito natanggap? Masaya rin, konti lang. Tama? Di ba, anong principle? Mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Eh, nakakalungkot. Marami sa atin gusto tumanggap ng tumanggap. Oh. Tama ba? Maling prinsipyo. Amen? Okay lang. It is your time. Kasi ganun, ang buhay ganun lang naman eh, di ba? Parang gulong. Minsan nasa ibabaw. Minsan naman ay nasa ilalim. Amen? Hindi po tayo pantay-pantay ang kalalagayan. Sa panahon na ikaw nasa ilalim, mag-pray ka dyan. Hello! Manalangin ka. Magtiwala ka sa Panginoon. Gawin mo pinapagawa ng Diyos sa'yo. Magugulat ka unti-unti. Umiikot ang gulong. Hello? Yung mga unfaithful na nasa itaas. No? Yung mga hindi faithful na nalagay ka sa itaas. Hindi ka naging tapat kung nandiyan ka. Hindi mo makontrol yan. Pag gumulong yan. Darating at darating. Ikaw naman nasa baba. Sila naman nasa itaas. Tama? Pag nandiyan ka, samantalahin mo yung pagkakataon na ibinigay sa iyo ng ating Panginoon. Ikaw. It is God-given opportunity. Pag naging tapat, maraming kasunod. We are looking for the future. Diba? Ganun lang yun eh. Hallelujah. So, share resources to others. It is demonstrating love. In Hebrews chapter 13 verse 2, do not neglect to show hospitality to strangers. For by this, some have entertained angels without knowing it. Oh, ganun pala yun, ano? Hebrews 13:2. Huwag daw kaligtaan ang pagpapakita ng pinatawag na hospitality. Lalong-lalo sa mga estranghero. Amen? Bakit? Kasi po, hindi mo alam ang tinulungan mo, angel pala. Hindi naman katabi mo, angel ba? Amen? Baka naman angel na yung katabi mo, no? Show hospitality na dyan, di ba? Oh. Hindi mo alam, angel eh. Eh pagka angel ang natulungan mo, sasabihin ng angel sa'yo, make a request. Wow, di ba? Make a petition. Sabihin mo na yung gusto mo. Kaya na, pag konti pagtulong, kalahating blessing lang. Alam na yung pita, di ba? Yung pita. Di ba? Humingi ng tulong yung matanda, pinutol pa.
Bumagsak yung request niya. Kalahating car. Okay. Ito pa po. The command to honor the Lord with our wealth. Yung pong tinatawag na debt management. Amen? Iwasan natin ang utang. Iwasan natin ang loan. Lalo na yung excessive. Amen? Maging maayos ang pangangasiwa natin sa resources na galing sa Panginoon Diyos. Take note ha. Avoid excessive debt. Proverbs 22 verse 7, the rich rules over the poor, and the borrower becomes the lender's slave. Amen? So, ayaw natin ng gano'n. Ang hirap yata nung gano'n. Yung ikaw yung naghahanap ng mauutangan. No? Pag-pray lang din po natin, Lord, ako naman po ang magpapautang. Amen po ba? Amen. Oo. Kaya lang, magbabayad kayo. Amen? So, ayan po. Ano yung pangalawa? The command to honor the Lord with our wealth. Siguraduhin mo na ang Diyos po ay mabibigyan ng luwalhati sa ating mga kayamanan. Amen? Pangatlo. Tutok tayo sa pangatlo na ito. Kunti na lang. The command to honor the Lord with our first fruits. Yun po yung pala yung tatlong utos lang no? Sabi po ulit ng kanyang mga salita. Honor the Lord with your wealth and with the first fruits of all your produce. Yung kasunod na, yun na yung conclusion ng verse 10. Then, your barns will be filled with plenty, and your vats will bursting with wine. Amen. Ito pong first fruit, kasi nung nakaraan, nagbigay sa akin ng first fruit, nakasoble pa. May mga ganun yun nga po kung pwede mong ibigay yan doon sa man of God, sa church, o yung gusto mong tulungan. Lahat naman po pwede. Di po ba? Anong basihan? It is based on the idea of giving God the first and best portion of one's harvest, income, or blessing as an act of gratitude, as an act of worship to the Lord. Amen? When we worship the Lord, hindi po pwedeng empty-handed. Amen? So, ito na po yung basihan. Ito yung sabi, yung idea ng pagbibigay ng ating mga first and best portion of one's harvest or income or blessing. Ano po ito? Bakit ka magbibigay? It is an act of gratitude. An act of worship. Amen. So, hindi ko po ini-implement o sinasabi sa inyo, ibigay ninyo ang unang isang buwang sweldo. Hindi. Pero, for me, no? Baka mamaya. O kaya ang mahalaga po, yung pong meron tayong personal na pagkakaloob. Yung galing sa puso. Amen po ba? Kasi po sa ibang church isang buwang sweldo talaga. Sa iba naman, isang linggong sweldo. Sa atin po, hindi ganun. Pwede isang araw lang. O, pamilya. Are you with me? Ngayon, kung gusto nyo isang buwan, di mas lalong masaya. Ba? Mas lalong masaya kapag isang buwan. Oh. Pero, bahala kayo. Yan natin, ano? Exodus chapter 23 verse 19, nasabi po diyan, you shall bring the choice first fruits of your soil
in the house of the Lord your God. Tandaan, in the house of the Lord your God. Pipili ka ng first fruit. Amen? Dadalhin mo sa sambahan o sa bahay ng Diyos. You are not to boil a young goat in the milk of its mothers. Iba na kahulugan nyo. Huwag natin isama yung definition niya, yung kasunod na praise. Ano? Pero yun nga po, meaning to say, you shall bring the choice first fruits of your soil in the house of the Lord your God. Meaning to say, we acknowledge the fact that our life, our wealth, and all its product were gift from God. Amen? Ibig daw sabihin, kinikilala natin, inaamin natin, tinatanggap po natin yung mga katotohanan na ito. Ano katotohanan ito? Yung buhay mo, yung buhay ko, galing kay Lord. Amen? Yung yaman mo, kung ano man meron ka, galing sa Panginoon niyaan. Amen? Kaya, dahil kinikilala mo yung mga bagay na yan, hindi ka manghihinayang na ibigay yung the best na pagbibigay para sa gawain ng Panginoon. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. So, principle of giving. Natin. Una, yung tinatawag na tithes. Ano ba ang tithes? It is our 10% of our income. Ika-10 bahagi. Aside from tithes, merong offering. Ito po yung giving beyond the tithes. Okay? Nakuha ninyo? At yung pangatlo, yung tinatawag na first fruit. Unang bunga, unang ani. The best na pagbigay sa ating Panginoon. Paano magbibigay? Una po, yung salitang proportionate. Meaning to say, give according to your ability. Give according to your income. Proportion. Hindi pwede, dapat balance. Pag malaki ang kita, malaki ang bigayan. Amen? Hindi po pwede malaki ang kita, maliit ang bigay. Tama? O sino po yung gusto makapagbigay ng malaki? Sino po yung gusto kumita ng malaki? Diba? O diba pareho, no? Kung gusto mo pong kumita ng malaki, magbigay ka ng malaki. Yung iba sa atin, gustong kumita ng malaki, ayaw magbigay ng malaki. Not in proportion, unproportion. Dapat proportion, pantay. Amen? Hindi tinitingnan ng Diyos yung laki ng bibigay mo, kung maliit naman na sweldo mo. Hindi ko namin kayo pipilitin ng ganun. Hindi ko ba? Hindi mo nagiging patas, kumbaga. Pangalawang uri, pag nagbigay ka, cheerful. Cheerful. Hindi nakasimangot. Diba? Paano po yung cheerful giver? Masaya. Hawak-hawak mo yung sobre mo. Tapos Lord, para sa iyo. Amen? From my heart, Lord. Cheerful giver. Hindi mo tatanggapin ni Lord kahit malaki pa binigay mo kung hindi ka masaya. Tatanggapin ni Pastor, pero kay Lord. Hello? Alam niyo Lord yung heart. Di ba? Yung puso pinag-uusapan sa pagbibigay. Pagkakasama ang puso, malaki o maliit, masaya ka magbibigay. Meaning to say, give willingly without reluctance. Amen?
Okay ba? Malinaw? Baka mamaya, sabi nga, yung pastor kanina, oh. Kumita kayo ng malaki. Kumita kayo ng 100,000. Ang offering niyo, 100 pesos. O, baka mamaya, 10 pesos pa. Eh, pastor, cheerful yan. Masaya ako nagbibigay ka. Bukal sa kalooban yung pastor. Bukal kayo tatanggapin ni Lord. Okay. Isa pa, secret giving. Isa pa po yun. Kaya merong giving na secret. At meron din giving na i-announce. Di ba? It depends upon yung context niya, Matthew chapter 6. Amen? So, alam na kung ano bibigay. Alam na kung paano magbigay. In conclusion, verse 10, chapter 3, verse 10, sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Amen? Then your barns will be filled with plenty, and your vats will bursting with wine. Amen? Wala na sa mentalidad mo yung www.com. Eh, pastor, wala eh. Di ba? Yung .com na yan, hindi na po. Wala sa mentalidad ng mga mananampalataya. Are you with me? So, sino po yung gusto ma-honor ng Diyos sa buhay niya? Anong bagay? Tatlong paraan for us to honoring the Lord. Una, there is the command to honoring the Lord with your life. Amen? Siguraduhin mo, pagpasok ng taon na 2025, ang buhay na yan na pahiram sa iyo ng Panginoon, it gives glory to our God. Do everything for God's glory. Pangalawa, honoring the Lord with our wealth. Amen? Pangatlo, honoring the Lord with our first fruits. Tayo pong nahatay tumayo. Ito pong preaching na ito, hindi ko alam kung kailan makukulit ito. No? Napakadalang ko po magturo ng giving. No? Napakadalang ko po magturo ng tithing, napakadalang. Lalo na sa mismo sa agape. So, kaya pero kailangan ituro. Kasi gusto ni Lord tayo po ay mapagpala. Amen? Habang nakatayo po tayo ngayon sa harapan ng ating Panginoon, meditate po natin, tingnan po natin na ang Diyos ang unang nagbigay. At ang binigay ng ating Panginoon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At ang ating Panginoong Jesucristo ay nagbigay ng kanyang buhay alang-alang sa iyo at sa akin. Kaya walang dahilan para hindi naman natin ibigay sa Panginoon. Of course, ang ating po mga buhay. Ano man meron tayo, lagi nating isipin galing kay Lord yan. At kaya niyang i-multiply kung ano man ang meron tayo. Maging faithful lang po tayo. Maging tapat lang po tayo sa kanya pong mga ipinag-uutos sa bawat isa po sa atin. Siguro habang nagpe-prepare yung ating pang mga musikero, o pwede po tayo magkaloob sa gawain ng Panginoon.